Ito na pala yung araw na gagawin na yung patungan ng kubo natin. Dahil marami nga tayong nababasa sa comment na nag-aalala nga sila sa kubo natin na baka nga daw masira agad dahil hindi nga nakapatong sa simento. Syempre, hindi po natin hahayaan na masira agad itong kubo natin dahil dito nga natin bubuuin lahat ng pangarap natin. Nagpa-deliver na nga rin tayo ng buhangin at iba pang materyales na gagamitin nga natin sa ipapagawa nating patungan nga ng kubo. Guys, ito na nga po yung inaabangan nyo na magkaroon nga ng patungan yung kubo natin. Alam ko naman po na maraming nag-aalala sa kubo natin na baka nga daw masira agad. Sa totoo lang guys, simula po nung nailipat yung kubo natin dito sa farm ay sunod-sunod na nga rin po yung ginagawa kong proseso para magawa ko yung dapat kong gawin dito sa farm at mga kailangan ipagawa para sa kubo natin. Bali pinagsasabay ko nga po ang pagiging caretaker at pagbablog. Kaya pasensya na po kayo kung medyo nahuhuli nga po ako ng pag-upload sa mga vlogs ko. Hindi rin po kasi madali lalo't hindi po ako tulad ng ibang vlogger, yung may taga-edit at taga-video. Tapos syempre kailangan ako ang laman ng mga vlogs ko at kung ano yung mga pinapagawa natin dito sa farm, sa kubo at kung paano ako mabuhay sa araw-araw. Syempre lahat nga ng yun ay kailangan kong kuhanan ng video para makapag-upload. Nang sa ganon ay masubaybayan nyo nga at makapagbigay inspirasyon sa inyo. Hindi rin po kaya biro mag-edit at mag-voice over. Tapos lahat nga po ng komento nyo ay kailangan kong ma-replyan lahat ng yun. Tapos kapag nagpapagawa nga ako dito sa farm o dito nga sa kubo ay ako rin ang naghahanda ng mga kakailanganin gamitin. Syempre kapag nagpapatrabaho nga tayo kailangan natin asikasuhin at paghandaan ng pagkain. At dahil lahat nga ng ito ay part ng vlog natin kaya kailangan ko rin kuhanan ng video. Lahat nga po ng iyon ay ako lang din ang gumagawa. Kaya pasensya na po kayo kung minsan ay late nga po ako ng pag-upload na akala nyo nga minsan ay hindi pa nagagawa pero ang totoo ay nagawa na nga. Sadyang nahuhuli lang po ako ng pag-upload. Pero nagpapasalamat pa rin po ako dahil sinusubaybayan nyo nga rin po yung kwento ko. Guys, mapapansin nyo rin ba dito si Papa na parang may dinadaing nga siya sa dibdib niya? Pwede nyo ang balikan dun guys sa part na naghuhukay siya tapos gumawi nga siya dito sa kubo para uminom ng tubig. Napansin ko nga na tinatapik niya yung dibdib niya at parang nahihirapan nga siya huminga at sa part nga din na ito ay parang nanghihina nga siya habang gumagawa dito. Habang ine-edit ko nga ito, naalala ko nitong mga huling araw lang ay na-hospital nga si Papa sa kadahilan na biglang hindi nga raw siya makahinga. Kaya nung araw din na yon ay agad din namin siyang sinugod sa hospital. Nagulat nga at nalulungkot ako sa nakita ko dito sa ine-edit ko. Dahil sa kabila ng lahat, hindi niya nga pinapakita o pinaparamdam sa akin na meron nga siyang iniinda sa dibdib niya. Hanggang sa dumating nga yung araw na nagulat na lang ako dahil pinatawag niya nga ako kasi nga raw ay mawawalan na siya ng hininga. Kaya nga nalulungkot ako habang ine-edit ko to dahil dito nga ay makikita natin na parang okay lang siya. Alam ko naman na may ibang karamdaman na si Papa. Pero nung nangyari nga na sinugod namin siya sa ospital nitong mga huling araw lang, yun nga yung unang pangyayari na nasaksihan ko. Naalala ko lang sa tuwing tatanungin ko si Papa na kung bakit gumagawa na naman siya at nagtatrabaho dito sa farm, palagi niya sinasagot sa akin na wala daw siyang ibang aasahan. Kaya nga ngayon wala talaga akong sinasayang na oras para hindi magsumikap dahil alam ko naman na matanda na nga si Papa at tumatakbo ang oras na mas kailangan ko nga unahin ang pagsusumikap kaysa mag-enjoy sa buhay dahil kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko munang makasama ng matagal ang Papa. Syempre para kanino ba tong pagsusumikap ko kundi para maiahon si Papa at hindi na nila maranasan ulit yung hirap na naranasan namin dati. Kumbaga maiparanas ko man lang sa kanya muna yung kaginhawaan at ang gusto ko nga ay mas makapag-focus sa pagsusumikap para mahabol ko pa ang oras na maipagamot ang Papa sa anumang karamdaman niya. Nang sa ganon ay hindi niya na nga rin kailangan pang magtrabaho ng mabibigat dito sa farm. Nung mga oras nga na yan habang gumagawa nga pala sila Papa dyan ay magmamawer nga rin ako dito. Bali ganito nga yung ginagawa ko guys sa araw-araw. Naglalaan nga ako ng 2 oras o 1 oras para makapag-mower nga ako. Nang sa ganon ay kahit papano maunti-unti kong malinis itong farm. Siyempre kahit caretaker lang tayo kailangan natin maging responsibilidad sa mga kailangan natin gampanan. Lalo na ngayon wala pa tayo sa rurok ng pinapangarap natin kaya kinakailangan natin magsumikap. Hindi rin madali ito para sa akin pero alam ko naman na sa lahat ng
pagsusumikap ay magbubunga rin yun. Ganon naman talaga, sa hirap nga tayo nag-uumpisa. Maliban na lang kung talagang pinanganak na nga tayo na mayaman. Syempre para sa akin, mas gugustuhin ko pa rin na ipinanganak nga akong mahirap. Na kapag naging successful nga ako at maghirap ulit ako, ay alam na alam ko nga yung discarding gagawin ko para mabuhay sa araw-araw. Habang nagmamawer nga ako, eto na nga rin yung kalagayan nila Kuya Frank dito. Bali nagbubuhos na nga lang din sila. Habang ito namang si Papa, abala nga rin dito sa pagputol ng mga bakal para sa gagamitin nga sa ipapagawang patungan ng kubo natin. Kung mapapansin nyo nga dyan guys, meron ngang lona yung ginagawa nila. Yan nga yung magsisilbing bubong kapag umulan. Dahil nga nung mga oras na yan ay parang uulan na nga rin, baka nga masira yung ginagawa nila. Konting-konti na nga lang din talaga ay maiipatong na nga yung kubo natin. Mas makikita nga natin yung ganda niya kapag naipatong na nga siya dito. Syempre, ganun din sa garden natin. Kapag mas mataas nga yung kubo natin ay mas matatanaw natin yung mga tanim natin sa garden. Habang abala nga kami sa mga ginagawa namin, etong si Moon ay pinakawalan ko nga pala nung araw na yan. Kaya ayan o, tignan nyo naman, mukhang enjoy na enjoy nga dito sa labas. Ay nako, itong si Papa may dinaramdam na pala siya dyan. Pero nung araw na yan, dahil sa kasipagan niya ay marami pa nga siyang nagawa. Malapit na nga rin nila matapos yung ginagawa nila dyan. Pero dahil tanghali na nga dumating yung mga materyales, ay tanghali na nga rin nila naumpisahan. Kaya hindi nga nila natapos nung araw na yan. Ito nga si Moon, pag pinakawalan ko sa kulungan niya, ay talagang ine-enjoy niya nga rin dito sa labas. Ang nakakatuwa nga lang din kay Moon na kapag pinakawalan ko nga siya, ay hindi nga rin siya lumalayo. Kung saan nga lang ako ay nandun nga rin siya. Itong si Papa, dahil tapos na silang gumawa ng pagpapatungan ng kubo, akala ko ay magpapahinga na nga rin siya, pero hindi pa rin pala. Ay nako, itong si Papa, pag pinagsasabihan mo nga ay talagang matigas ang ulo. Syempre, ganyan nga yung mga tatay natin, hindi sila sanay na walang ginagawa. Kahit ayaw na nga natin silang pagtrabahuin dahil matanda na sila, at para hindi na nga rin lumala yung sakit nila, ay pagpipilitan pa nga rin nila na magtrabaho. Kaya ayan, kahit anong bawal ko sa kanya, ay talagang kinakaril niya nga yung pagbubungkal dito sa gagawin nating garden. Bali, eto na nga rin pala yung gagawin nating garden. Makikita nyo nga rin dito na malinis na nga rin yung harap ng kubo natin. O diba, ang sipag-sipag talaga ng mga tatay natin. Syempre, wag kang mag-alala Papa, dahil lahat ng iyan ay mapapalitan din yan ng kaginhawaan. At balang araw, tulad niyang lupang binubungkal mo, ay magkakaroon ka rin ng sariling ganyan. Kaya pa, laban lang at wag na wag susuko. Dahil alam kong balang araw ay hindi yun ipagkakait ng Lord sa atin. Kaya kayo guys, laban lang din at wag na wag susuko sa hamon ng buhay. Ano ba yan? Hanggang dito na lang muna ulit ang video. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay, sumusuporta at nagmamahal dito sa An TV.